Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin itong interview kay Presidente Bongbong Marcos na sa tingin ko ito na naman ay isang sampal, isang sampal o pinagsamang sampal dito sa mga kagrupo, dito sa mga grupo ng mga Duterte. Sampal ito kay dating Pangulong Duterte, sampal ito dito kay Harry Roque, sampal ito kay Robin Padilla, sampal ito dyan sa mga kaalyado nila na nagsasabi na ito nga si Pangulong Marcos ay nakikipag-alyansa sa Amerika at ang gusto niya mangyari ay galitin itong China para tayo ay pumasok sa gera. So yun yung patuloy nilang sinasabi laban dito kay Pangulong Marcos na lagi naman pinapabulaanan ni Presidente. Kasi hindi naman ganun ang plano niya. Wala po siyang ganun kaplano-plano sa buhay. Hindi po ganun ang plano niya. Yung mga nilalabas niya katulad ng Executive Order number 57, yun lang naman ay pagpapalakas ng depensa. Pagpapalakas ng ating domain, ating security dyan po sa karagatan. Pero talagang pinagpipilitan po ng mga DDS na may plano talaga to si Marcos na ilagay tayo sa alanganin at yun nga, gerahin natin ng China. So ito mga kababayan, panibago na namang statement ng ating Pangulo tungkol dyan. At pagkatapos ito ay medyo magbabasa tayo ng ilang mga komento dito. Kasi marami pa rin talaga hindi nakakaintindi sa kung ano ba ang plano ni Pangulong Marcos. Alright, so ito, pakinggan natin si PBBM. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why hindi tayo, all we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Would be to put some kind of any kind of cannon on our ships. Thank you. All right. Sige, salamat. Okay, so yan napakalinaw naman mga kababayan. Kung gusto ni Presidente Marcos, siguro naman naintindihan niya, simple English lang yan. At ito mga kababayan basahin ko lang ilang comment dito. Meron naman nagsasabi na maganda ang naging desisyon ni Pangulong Marcos. That's a good decision, Mr. President. Mabuti nang wag datungan ang apoy kaysa lumala pa. Salute ako sa Pangulo, hindi dapat gayahin ang mga war freak na yan. Okay. So ito naman, merong mga ano rito, mga DDS pa rin. DDS talaga, kahit saan ka magpunta, meron no? Kahit saan ka pumunta, sa Gedli, sa Wakali, sa Cody, talaga nagkalat ang mga DDS no? Sabi dito, bigas noon, duwag ngayon. Si Bangag at Ngiwi. Ito naman, ang layo naman ng nito, comment nito. Ang layo naman ng comment dito sa sa pinag-uusapan. Alam niyo, ito yung mga ugali ng mga Duterte supporters Dito makikita mo na mga parang wala sila mga pinag-aralan. Ang pinag-uusapan dito West Philippine Sea. Yung ating Pangulo ay walang intensyon na umatake
no intention of attacking anyone in West Philippine Sea. We won't follow China. Kung ano yung ginagawa ng China, hindi natin gagayahin yun. Diba? Hindi tayo gagawa ng mga bagay to increase tension dyan sa West Philippine Sea. But ang ginagawa ng ating mga puwersa dyan sa West Philippine Sea is to decrease the tension. Oh, yun yung ginagawa natin ngayon. Pero may nakikita ko dito, guys. Sabi nito, kaya inaapak-apakan tayo ng mga dayuhan kasi ganyan mindset ninyo. Ubos lahat, masira yung barko ng PCG at BIFAR. Pag pumunta ng Bao de Masinloc at Ayungin Shoal, gastos na naman. So parang sinasabi niya, bakit hindi tayo lumaban? Labanan natin. Sabi nito. So totoo lang, alam niyo mga kababayan. Pansin ko lang dito sa mga Duterte supporters. Hindi mo alam kung ano talaga ang gusto nila mangyari. Kapag si Presidente Marcos ay kumilos at gumawa ng mga bagay na pwedeng pag-umpisahan ng away ng China at Pilipinas, magagalit kayo. Diba? Yun lang yung sinasabi ni Duterte. Na ilalagay tayo sa alanganin, ilalaban tayo sa gera. Ganun yung sinasabi ni Harry Roque, ganun din yung sinasabi ni Robin Padilla. Tapos itong talonggis na to, nagreklamo. Kaya daw tayo napakapaka kasi hindi tayo lumalaban. Kapag lumaban naman si Marcos, magagalit din kayo. Sabihin nyo, pinoprovoke natin ng China. Ano ba talaga gusto nyo? Ay mga DDS, ano ba talaga gusto ninyo? Kaya na lang kaya maging presidente. Kasi sa totoo lang, nagugulahan na sa inyo si Presidente Marcos sa totoo lang. Hindi niya na alam kung saan lalagay Akala ko ba gusto nyo pag tayong lumaban kasi nga baka magkagera. Tapos may mga nagsasabi rito, masyado naman tayong nagpapaapi. Kailangan gantihan na natin. So, ano ba talaga? Ano ba talaga gusto niyo sa buhay ninyo? Kaya na kaya magpresidente. Ito talaga mga DDS, alam niyo. Sala sa labig, sala sa init. Kaya hindi umaasenso Pilipinas dahil dito sa mga grupo nito Totoo lang. Totoo lang dito sa grupo ng mga DDS. DDS lang naman ang papagulo dito sa bansa natin Pag tumahimik si Marcos, sabihin nyo, weak leader. Di ba? Sabihin nyo, weak leader. Ba't tayo gumanti ni Marcos? Wala, weak yan si Marcos. Hindi niya kaya labanan ng China. Tapos ngayon, naglabas si Presidente Marcos ng EO number 57. Sabi naman ni Robin Padilla, para naman nata akong natatapangan sa Presidente. Bakit gano'n yung niya? Ganun ba yung niya? Ganyan ba ang kanyang pagkilos dyan sa China? Dapat ito sa China, hindi po natin pinoprovoke yan. Kasi po, alam po ninyo, kapag pinoprovoke po natin ng China, mawawalan po tayo ng internet. Sabi ni Robin Padilla, mawawalan po tayo ng TikTok. Mawawalan po tayo ng kuryente, mawawalan po tayo ng tubig. Sabi ni Robin Padilla. So ako naguguluhan ako sa inyo, mga DDS kayo, mga visit kayo. Ano talaga gusto ninyo? Iba-iba sinasabi ninyo. Ano ba talaga gusto ninyo? Ano ba gusto ninyo? Lalaban ba si Marcos sa Incheco? Hindi lalaban. Kasi kahit ano gawin ni Marcos, magagalit kayo Kaya na lang kayo magpresidente. Nagkatanga na ito mga DDS na to Kung talaga mema lang. Ang gulo nyo sa totoo lang ako naguguluhan sa inyo. Pero yan, napakalinaw. Sabi ni Presidente Marcos, wala siyang intensyon na i-provoke ang China. Ang ginagawa ng ating mga puwersa dyan sa West Philippine Sea ay is to decrease tension, not to increase the tension. So napakalinaw, susampal ito dito sa mga kasinungalingan ng mga DDS lalong-lalo na dito kay Harry Roque na wala nang ginawa kundi magpupuputak at talaga ng mga ginagamit ata lahat ng batas sa bansa, kahit batas sa international na na mga batas
para lang i-justify yung kanyang gusto. Kaya naman, naku, magbago na kaya. Ang gugulo talaga ninyo, mga DDS, hindi tuloy alam ng presidente kung ano gagawin niya eh. Saka, hayaan nyo si Presidente Marcos kasi merong mga, ano yan, may mga advisors yan. Meron yung mga eksperto, mga expert advisors pagdating po dyan sa foreign policy, pagdating din dyan sa, ano, sa pagkipag-ugnayan natin sa China. Meron siya, yung problema dito sa mga DDS, kala mo sila yung magagaling. Mas magaling pa kayo sa presidente. Ha? Ang gugulo niya, sa totoo lang, ang gugulo niya, sarap yung pag-uuntugin eh. Wala na kayong tinutulong, dagdag pa kayo sa problema. Wala na ginawa ang presidente tama sa inyo eh. Lahat na lang ginawa ng presidente, mali. Pag nanahimik, weak leader. Pag medyo tumapang, sabi, natapang-tapang naman. Ano po lang kayo, hindi Robin Padilla. Wala sa ayos eh. Kaya ano, so yun lang mga kababayan, isang na naman sampal ito dyan sa mga kasinungalingan ng mga Duterte supporter, mismo kay Presidente Marcos ang galing mismo sa bibig niya na hindi intensyon ng Pilipinas na galitin ang China at magkaroon ng gera laban dito sa nasabing bansa. Ang gusto natin mangyari ay to decrease tension. Medyo pahumpayin ang init dyan po sa West Philippine Sea. At pagkatapos yan, at makikipag-usap tayo sa China, malay mo darating din naman ang araw, malay mo maging kaibigan talaga natin itong China. Diba? Maganda kasi kinakailangan lang transparent ang gobyerno. Hindi yung ikaw presidente ka, magkakaroon ka ng secret agreement o gentleman's agreement sa bansa at hindi alam ng mga tao. Pangit yun. Dapat lahat ng kilos ng gobyerno ay sinasabi sa tao. Para hindi na lang tayo magbubulat na ginagamit yung inyong agreement ng China. May usapan pala kayo, hindi alam ng mga Pilipino, ay nakakagulat yung gano'n. Diba? Mas maganda yung transparent, kung anong estado ng Pilipinas, sabihin sa mga Pilipino, hindi yung tapang-tapang natin magsalita, puro tayo mura. Pero pagdating pala sa China, iklog tayo at magkakaroon tayo ng sikretong agreement na ang talo ay tayo. Diba? Pangit naman yung gano'n. Kaya saludo kay Presidente Marcos dyan sa kanyang foreign policy, dyan sa kanyang ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, kung iintindihin mo lahat ng mga DDS na to, sasakit lang ulo mo, Mr. President. Kasi sila mismo hindi nila alam gusto nila mangyari. Mga tulongis talaga eh. Well anyway, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.